For today's mini vlog mga kamami, tara samahan nyo na naman ako sa isang nanay serye ngayong araw. Pagising ko nga kanina mga kamami, tinatamad pa nga akong tumayo dyan kaya ako nga ay nagkukumot pa. Wala na nga rin akong katabi dito sa may higaan mga mami dahil si Miko nga ay naglalaro na rin sa may labas. At bilang isang nanay, wala na naman akong choice kundi bumangon na at liligpitin ko na nga itong hiniga namin. Inipitan ko nga din muna itong buhok ko mga kamami para naman walang humaharang sa mukha ko habang nagliligpit ako. Una ko na nga munang inayos itong mga kumot mga kamami, tapos isa-isa ko na nga pinagpatong-patong itong mga unan. Nung matapos naman akong magligpit sa may kwarto namin, pumunta naman ako dito sa may kabilang kwarto at liligpitin ko nga rin itong pinaghigaan ni Angelo. Pinagpatong-patong ko nga muna itong mga unan mga kamami, tapos inayos ko na nga rin itong kumot niya. Pinampagpag ko na nga rin sa may foam itong kumot mga mare dahil medyo magaspang nga itong higaan. At pagkatapos ko naman naligpitin yung mga hinigaan namin mga mami, dumiretso naman ako dito sa may kusina at sinimulan ko na nga ring urungan yung mga pinagkainan namin kagabi. Tinamaan kasi ko ng katamaran kagabi kaya hindi na ako nakapag-urong at sabi ko nga ay bukas ko na nga lang tuhuhugasan. Pagkatapos ko namang makapag-urong mga kamami, nagsaing na nga din muna ako para sa umagahan namin at nagpainit ng tubig para sa titimplahin kong kape. At nung makapagtimpla nga ako ng kape mga kamami, naghilamos nga muna ako bago ako magmuni-muni. At nung maubos ko na nga din yung kape ko, kinuha ko naman itong walis tambo at nagwalis nga muna ako dito sa may loob. Magang-magang ang umalis yung mga biyanan ko at bibili nga ng maiuulam kaya nagpasabay na nga rin ako ng 1 kilong paa ng manok. At nung dumating naman sila mga kamami, hinugasan ko nga muna itong paa ng manok at ilalagay ko nga muna sa rep dahil mamayang tanghali pa naman namin siya uulamin. Fast forward na nga muna tayo mga kamami, bali magluluto nga pala tayo ngayon ng merienda. Gagamit nga pala ako ng fresh gata, 1 lata na condensed at 1 lata na evaporada. Maglalagay nga din pala ako ng Jolly Whole Corn, cornstarch at maliit na Eden cheese. Dito ko na nga lang sa may wok pan pagsasama-samahin lahat ng ingredients para mamaya ay sisindihan ko na nga lang itong kalan. Gumamit na nga lang din ako ng hand mixer mga mare para mapagsama-sama at mapaghalo ko ngang mabuti itong mga ingredients. Hindi pa nga pantay yung pagkakalagay ko sa may kalan mga kamami kaya naman gegewang-gewang nga itong ating kawali. Kaya naman bago ko nga inilagay itong 1 latang condensed, inayos ko nga muna yung pagkakapatag ng kalan at baka mamaya sa halip na may kakainin kami mawala pa. Nilusaw ko nga muna yung cornstarch doon sa may tubig mga mare bago ko ilagay dito sa may kawali. Nilagay ko na nga rin tong whole corn mga mare pero mas masarap nga kung merong cream corn kaso nga lang wala akong nabili. Naglagay nga rin pala ako ng asukal dyan mga kamami pero konti nga lang dahil matatamis naman yung ingredients nito. At nung mapaghalo ko na nga lahat mga kamami, sinindihan ko na nga rin tong kalan at iintayin nga lang natin siyang kumulo. Pero continuous lang yung ginawa kong paghahalo mga kamami dahil baka nga magbuo-buo doon sa may ilalim. Pagkatapos nga ng ilang minuto mga kamami, unti-unti na nga rin nagbabago yung consistency niya at nagkakaroon na nga rin ng mga buo-buo. Napakabango nga din yan mga kamami kaya naman habang naghahalo natatakam na din ako. At nung okay na nga to para sa akin, pinatay ko na nga rin yung apoy at kumuha na nga rin yung asawa ko na pwedeng lagyan. Naglagay na nga rin pala yung asawa ko ng dahon ng saging at pinunasan niya nga yan ng konting mantika para naman hindi dumikit. Kaso nga lang mga kamami, hindi nga nagkasya dito sa may lalagyan itong maha blanca dahil maliit lang naman to at mababaw. Kaya naman kumuha pa nga ako ng isa pang lalagyan at hindi ko na nga rin nilagyan ng dahon ng saging dahil mamaya lang mauubos na to. Nilagyan na nga rin pala namin ng cheese dito sa may ibabaw para naman mas masarap itong ating maha blanca. Pero para sa akin nga mga kamami, kulang nga yung cheese dahil maliit lang naman na sachet yung binili ko at kung gagawa nga kayo, lakihan nyo na. Pero kahit nga ganon mga kamami, sulit na sulit yung ganitong merienda dahil napaka-creamy nga niya at napakasarap. At kung umabot ka nga hanggang dito, sign na to para magluto ka na rin ng creamy at cheesy maha blanca. Yun lamang for today's video. Pa-follow and share po!